Akala ko nung una pag sinabing waitress, taga-abot ka lang or taga-dala ng pagkain sa mga customer, pero hindi pala. Lahat gagawin mo, lahat ipapagawa sa'yo. Nakakapagod, masakit sa paa, kasi wala kayong break time, lalo na pag maraming taong kakain. As in gagawin mo lahat, magtatapon ng basura, lilinisin mo buong resto, lilinisin mo yung bintana, maghuhugas ng halos 100 plato. Imagine mo. Lilinisin bawat table, malawak pa naman yung restaurant namin. Imagine mo, 130 ang maximum na tao ang kasya sa loob. Kaya mo yun? Hindi ko kaya. Ito yung mga ganap ko sa trabaho nung New Year. Kahit New Year din na pinatawad ng boss ko, pinag-work pa rin ako. Buong December wala akong matinong day off nun. Meron pero once a week lang. 4 p.m. to 12 a.m. na ako natapos nun. Kahit labag sa loob ko, go lang. Because I have to earn money. No money, no ipon, no uwi sa Pinas. So 12 a.m. na ako halos natapos neto. Sobrang mixed emotions ako dyan kasi labag sa loob ko mag-work ng New Year. Imbis na family day, puro work na lang. Nainis talaga ako sa boss ko niyan. Wala akong magagawa kasi boss ko ang magdedesisyon ng schedule ko. Kaya no choice ako. Nagmamadali na ako niyan para makakain dahil wala kaming break time. Di yun uso sa amin. Luckily, nakaabot naman ako sa family dinner namin. Saktong New Year. It was been hard for me lately. I applied to another restaurant for easier transportation. Hindi naman kasi ito Pinas, ng bawat kanto, may tricycle and jeep na anytime pwede mong sakyan. Dito kasi, more on sariling kotse yung mga tao, and normal na sa kanila yun. Sa atin sa Pinas, porket may kotse, mayaman na. Dito, hindi ganun yun. Having your own car is normal, lalo na sa trabaho. Ilang linggo na ako naghahanap ng trabaho, halos mag-iisang buwan na din. More on malalayo kasi yung iba and wala namang ibang chance po. Gusto ko sana mas malapit, mas safe, and may oras na din ako para sa sarili ko. Kaso umulan, tas sobrang lamig pa, di umuwi na lang ako. Nakaka-bad trip yung ganitong panahon. Ang mahal ng pamasahe tas uuwi lang ako for nothing. Sobrang antok na ako. Almost 2 a.m. na naghahanap pa rin ako ng work online. Halos nagbago na rin yung body clock ko. And ang tanging solution ko na lang para makatulog ay sleeping tea or pills. I was losing hope kasi wala na rin talaga akong mahanap. March 12, 2024, tinawagan ako sa isa kong inaplayan, then the next day pumunta ako. Titignan daw nila kung may experience na ba daw talaga ako. Okay, I showed to them kung paano ako nag-works before. Unang araw, naglinis ako ng toilet. Actually, hindi ako naglilinis ng banyo, but I tried. Naglinis ako ng buong restaurant. Hindi naman kalakihan, maliit lang siya. So, ginawa ko, nagwalis at map ako. Nilagyan ko ng sabon yung floor para mabango. Pero sa huli pinagalitan ako dahil hindi sila satisfied sa ginawa kong paglilinis. Puta, sa totoo lang, sobrang kintab na ng floor. Ha? And halos makuban na ako kakadiin sa map. Baka gusto nilang gawin kong basahan yung pagmumukha nila. Aba, hindi porket Pilipino ako. Mamaliitin nila ako. Pero alam mo yun, seryoso. Ang hirap magtrabaho. Ang hirap maghanap ng trabaho. Sobra. I'm struggling to find a new job and have been crying frequently.
Even on the bus ride home from work, I cried while walking. Di naman ako disappointed. I was just hurt, and all I want is to work and earn money. But why do Italian people treat me like an animal? I have feelings too. Why do some Italian people treat other Asians like trash? Hindi ko makakalimutan yung the way how they disrespected me. Take any job until you find your dream job. Pride won't buy you bread. Sabi nga nila, always do what you are afraid to do. And huwag nyo rin kakalimutan mag-pray. When praying for that job, also pray for a work environment that won't lead to depression, burnout, or regrets. Ganun ginagawa ko bago ako mag-apply sa iba't ibang company. Sana may natutunan din kayo. Prego. Ganda na ito ah. Kapa.